Matatag, Grade 1, Quarter 2, Week 8, Day 1. Reading and Literacy. Identify and produce the sound of letter V. Panimulang gawain. Maglaro tayo. Handa na ba kayo? Pick a fish in a bowl. Mga gabay. Fish. Queen. Zipper. Feet. Zebra. Fries. Quezon. Fort Santiago. Quirino. Maglaro tayo. Guessing a game. Ano ang nasa larawan? Ang nasa larawan ay titik V. Magbigay ng mga pangalan ng tao, hayop, lugar, pangyayari at gabay na nagsisimula sa titik V. Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay ang titik V, ang tunog, ang tamang pagsulat nito at ang pagbasa ng mga salitang may titik na ito. Kumpletuhin ang pangungusap sa ibaba sa tulong ng larawan. Nalaman ko na mahilig pala si... Maaari mo bang ilarawan kung paano ito nilalaro? Ang pangalan ng laro ay volleyball. Ano ang tunog ng titik V? Panuto, pagmasdan ang larawan sa ibaba at sagutin ang tanong. Ano ang nasa larawan? Ano ang unang tunog nito? V. Van. Sabay-sabay nating sabihin, van. Narito ang titik V. Narito ang ngalan ng mga larawan na nagsisimula sa titik V. Vina. Ver. Van. Vacuum. Vinta. Narito ang ilan pang halimbawa ng mga salitang nagsisimula sa titik V. Sabay-sabay nating basahin. Van. Vanessa. Vest. Visayas. Vinta. Von. Ito ay larawan ng vinta. Ang vinta ay isang uri ng bangka na kilalang ginagamit ng ilang mga grupo ng Pilipino na nakatira sa timog ng Pilipinas. Sagutin, anong uri ng transportasyon ang pinapakita ng larawan? Ano ang inyong napansin sa vinta? Ano ang unang tunog ng salitang vinta? Ipalagpak natin ang bawat pantig ng salita. Vin, ta, vinta. Ano pang ibang salita ang nagsisimula sa titik V? Mga bata, isulat ang titik V gamit ang inyong mga daliri sa hangin, sa mesa o sa inyong palad. Paano isulat ang malaki at maliit ng mga titik kasunod ng mga linya sa papel? Hilingin sa mga voluntaryo na isulat ang titik V sa pisara. Hilingin sa mga mag-aaral na isulat ang malaki at maliit na mga titik sa kanilang papel. Basahin. Ver. Vina. Vinta. Van. Panuto, basahin ang mga pangungusap at sagutin ang mga tanong. Ang van at vinta ay mga uri ng sasakyan. Ano ang dalawang uri ng sasakyan? Saan sila ginagamit? Sumakay sa van ang pamilya ni Vina. Sino ang nasa van? Kumpletuhin ang pahayag. Ang natutunan ko ngayong araw ay ang letrang
Panuto, isulat ang titik sa patlang. Basahin ang pangungusap at ang tanong tungkol dito. Week 8, Day 2. Panimulang gawain. Maglaro tayo. Handa na ba kayo? Panimulang gawain. Pick a box. Mga gabay. Box 1, van. Box 2, volleyball. Box 3, folder. Box 4, fries. Box 5, zebra. Box 6, kirino. Box 7, angel. Box 8, zoo. Box 9, vinta. Box 10, zipper. Maglaro tayo. Guessing a game. Ano ang nasa larawan? Ang nasa larawan ay ang titik X. Magbigay ng mga pangalan ng tao, hayop, lugar, pangyayari at bagay na nagsisimula sa letrang X. Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay ang titik X, ang tunog, ang tamang pagsulat nito at ang pagbasa ng mga salitang may titik X. Narito ang titik X. Narito ang ngalan ng mga larawan nagsisimula sa titik X: Felix, oxygen at xylophone. X-ray, Xerox. Narito ang ilan pang halimbawa ng mga salitang may titik X. Sabay-sabay nating basahin. Max, taxi. Alex, Trex. Wax, axe. Ano ang tunog ng titik X? Ito ay larawan ng xylophone. Ang xylophone ay isang uri ng instrumentong pang-musika. Ipalakpak natin ang bawat pantig ng salitang xylophone. 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 Ano pang ibang salita ang nagsisimula sa titik X? Ganito natin isinusulat ang malaki at maliit na titik X. Mga bata, isulat ang titik X gamit ang inyong mga daliri sa hangin, sa mesa o sa inyong palad. Paano isulat ang malaki at maliit na mga titik kasunod ng mga linya sa papel? Hingin sa mga voluntaryo na isulat ang titik X sa pisara. Hilingin sa mga mag-aaral na isulat ang malaki at maliit na mga titik sa kanilang papel. Basahin: X-ray, Felix, oxygen, at fax. Basahin ang mga pangungusap at sagutin ang mga tanong. Nagpa-X-ray si Felix ng kanyang paa. Anong bahagi ng katawan ni Felix ang pina-X-ray?
Ginamit ng guro ang Xerox machine upang gumawa ng maraming kopya ng pagsusulit. Ano ang makinang ginamit ng guro? Bakit niya ito ginamit? Kumpletuhin ang pahayag. Ang natutunan ko ngayong araw ay ang letrang. Ang tunog ng letrang blank ay blank. Panuto, isulat ang titik sa patlang, basahin ang pangungusap at ang tanong tungkol dito. Bilugan ang sagot. Nasa hospital ang lola ni? Nasaan ang lola ni Felix? A. Bahay. B. Ospital. Maayos ang pakiramdam ng lola ngayon sa tulong ng? Ano ang tumutulong sa pakiramdam ng lola ni Felix? A. Gamot. B. Oxygen. Week 8, Day 3. Panimulang gawain. Maglaro tayo. Handa na ba kayo? Pick a card. Mga gabay. Card 1, van. Card 2, volleyball. Card 3, folder. Card 4, fries. Card 5, zebra. Card 6, Quirino. Card 7, angel. Card 8, zoo. Card 9, Vinta. Card 10, xylophone. Maglaro tayo. Guessing a game. Ano ang nasa larawan? Ang nasa larawan ay ang titik Enye. Magbigay ng mga pangalan ng tao, hayop, lugar, pangyayari at bagay na nagsisimula sa letrang Enye. Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay ang titik Enye. Ang tunog, ang tamang pagsulat nito at ang pagbasa ng mga salitang may titik na ito. Narito ang ngalan ng mga larawan na nagsisimula sa titik Enye. Doña, Santo Niño. Narito ang ilan pang halimbawa ng mga salitang may titik Enye. Sabay-sabay nating basahin. Santo Niño, Niña, Doña. Ano ang tunog ng titik Enye? Ito ay larawan ng Santo Niño. Ang Santo Niño ay kinikilala ng mga Katoliko bilang ang Batang Jesus. Kilala niyo ba si Santo Niño? Ano ang nawawalang letra ng salitang Santo Niño? Ano pang ibang salita ang nagsisimula sa titik Enye? Mga bata, isulat ang titik Enye gamit ang inyong mga daliri sa hangin, sa mesa o sa inyong palad. Paano isulat ang malaki at maliit ng mga titik kasunod ng mga linya sa papel? Hilingin sa mga boluntaryo na isulat ang titik Enye sa pisara. Hilingin sa mga mag-aaral na isulat ang malaki at maliit na mga titik sa kanilang papel. Basahin, Doña, Santo Niño, Niña, at Piñata. Basahin ang mga pangungusap at sagutin ang mga tanong. Si Niño at Niña ay magkapatid. Sino ang magkapatid? May imahe ng Santo Niño sa bahay ng magkapatid. Ano ang makikita sa bahay ng magkapatid?
Kumpletuhin ang pahayag. Ang natutunan ko ngayong araw ay ang letrang. Ang tunog ng letrang blank ay blank. Week 8, Day 4. Kilalanin ang mga titik na aking ipapakita at isatunog ito. Sa araw na ito, gagawa at magbabasa tayo ng maikling teksto. Magbabalik-aral din tayo sa mga salitang naglalarawan. Aling mga salita mula sa binasa kahapon ang hindi pamilyar sa inyo? Bumuo ng mga pangungusap mula sa mga halimbawa na inyong binigay. Iguhit ang ibinigay na halimbawang pangungusap ng inyong kaklase. Alin sa mga ilustrasyon na gawa ng inyong kamag-aral ang nagustuhan mo? Mga panuto, pumili ng isa na gusto nilang isulat. Pagkatapos nilang pumili, sundin ang mga sumusunod. Anong mga pangyayari ang unang sumunod at huli? Ulitin at itama ang kanilang mga sagot bago isulat ang mga ito sa pisara. Sabihin ng malakas ang bawat salita habang isinusulat mo ang mga ito. Ipakita sa kanila kung saan ilalagay ang mga bantas. Maaaring tawagin ang mga mag-aaral na sumali sa pagsusulat sa pamamagitan ng pagpuno ng mga titik sa salita at iba pa. Maaaring humigit kumulang 5 pangungusap ang haba ng teksto. Depende sa kakayahan ng mga mag-aaral. Bago basahin ng malakas ang tekstong ginawa, gupitin ang bawat pangungusap sa mga pantig upang ipakita kung saan kailangang huminto ang mga mag-aaral kapag nagbabasa. Pagkatapos nito, imodelo ang pagbabasa ng tekstong ginawa. Pagkatapos, magbigay ng mga paalala sa mga mag-aaral kapag nagbabasa ng mga pangungusap. Magsagawa ng shared reading sa pagbasa ng teksto sa klase. Magbigay ng feedback sa kanilang pagbabasa at hilingin sa kanila na ulitin kung kinakailangan. Hatiin ang mga estudyante sa maliit na grupo o pares kung saan maaari silang magsanay ng sama-sama o makinig sa bawat isa na nagbabasa ng malakas. Maglibot sa mga grupo at magbigay ng feedback. Ano ang salitang ginamit upang ilarawan ng isang taong sumusunod? Magbigay ng mga salitang naglalarawan. Magbigay ng mga salitang naglalarawan sa mga katangian. Kumpletuhin ang pahayag. Ang natutunan ko ngayong araw ay ang paggawa ng teksto base sa at sa pagbasa nito. Sa pagbasa ng teksto, kailangan kong natutunan ko rin ang isang klase ng salitang naglalarawan. Ito ay ang naglalarawan sa mga Week 8, Day 5. Ika-4 na lagumang pagsusulit. End of Week 8. Well done!